A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, nandito pa rin po tayo sa mga paksa na patungkol sa Hajj. At insyaallah, ang ating tatalakayin sa maikling oras na ito ay ang tinatawag na at-tawaf, fadailuhu wa ahkamuhu. Ang tawaf, ang kanyang mga kainaman at ang ibang mga hatol patungkol dito. Ngayon mga kapatid, malapit na pong itayo o isagawa ng ating mga kapatirang mga kamusliman ang Hajj. Naway tanggapin nawa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang malaking ibada na ito. Ngayon mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng tawaf? Ang tawaf, ito ang paglalakad, paikot o kaya pag-ikot sa Kaaba ng 7 beses. Tandaan po natin, meron itong tatlong klase. Tawaful wida' o tawaful wada' at ang kanyang hatol mga kapatid ay wajib, obligado. Pangalawa, ang tinatawag na tawaful qudum. At ito naman ay sunnah. Sunnah ito sa qarin at saka sa mufrid. Ang tawaful wida' o wada' ay obligado sa mga taong nag-intensyon ng mutamatti', sa mga taong nag-intensyon ng qarin, sa mga taong nag-intensyon ng tinatawag na mufrid. At ang bilang panghuli mga kapatid ay ito ang tinatawag na tawaful ifada. Ang tawaful ifada mga kapatid ay ruknun min arkanil hajj. Ibig sabihin nito, ang taong hindi gumawa ng tawaful ifada, ikaw ay nag-intensyon ng tamattu o kaya nag-intensyon ng tinatawag na qarin o kaya ikaw nag-intensyon ng mufrid o kaya ifrad at hindi mo nagawa, nakalimutan mo o sinadya mo ang pag-iwan ng tawaful ifada, kapatid, hindi tatanggapin ng iyong Hajj. Tandaan po natin, bakit ito ay kabilang sa mga haligi ng Hajj? Ruknun min arkanil Hajj. So kabilang pa lamang yan mga kapatid sa mga hatol patungkol sa tawaf. Ngayon naman, magbanggit tayo ng mga kainaman ng tawaf. So marami itong kainaman, ngunit pumili lamang tayo ng iilan. Mga kapatid sa sariling Islam, unang-una sinabi natin mga ulama, at-tawafu hawla al-Ka'bah kas-salah. An an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tawafu hawla al-bayt mithlu as-salah illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala takallamu illa bi khair. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit itong kahulugan, ang pag-ikot sa Kaaba mithlu as-salah, para itong salah, ang katumbas nito ay salah, illa annakum tatakallamuna fihi. Ang pagkaibahan lamang nito mga kapatid sa relihiyong Islam, sa salah, hindi ka maaaring magsalita ng mga bagay na hindi kabilang sa salah. Ngunit sa tawaf, kayo ay maaaring magsalita ng mga bagay. Ngunit, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman takallama fihi", kung sino man ang magsalita dito sa oras ng tawaf, "Fala yatakallamu illa bi khair", at wag siyang magsasalita maliban na lamang sa mga mabubuting salita, tulad ng pagdudua, pag-pananalangin, pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at-tasbih, at-tahlil, at-takbir. So yan ang mga mabubuting gawa o mabubuting salita na dapat nating banggitin habang tayo ay umiikot sa Kaaba. So dapat natin malaman na hindi po maaaring magsalita ng mga bagay doon na hindi magagandang mga salita. Tandaan po natin, yan ang sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, kabilang sa mga kainaman nito, at-tawafu bil baitil harami ka'itqi raqaba. Sa mga taong nagtawaf o sa mga taong gumagawa ng tawaf sa Kaaba ay para kang nagpalaya ng isang alipin. So, isa itong napakalaking gantimpala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'itqi raqabah." Sino man, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang umikot ng 7 beses sa Kaaba, wa shalla rak'atain, pagkatapos nito ay siya ay nagsala ng rak'atain, khalfa maqama Ibrahim, sa harap o kaya tinatawag na doon sa tapat ng maqamu Ibrahim, kana ka'itqi raqaba, para siyang nagpalaya ng isang alipin. So napakalaking gantimpala po nito mga kapatid sa relihiyong Islam. Bilang panghuli sa mga kainaman ng tawaf, at tawafu bil baitil harami yukaffiru Allah bihi sayiat wa yaktubu bihi hasanat wa yarfa'u ad-darajat. Mga kapatid sa relihiyong Islam, isa itong malaking gantimpala sa mga taong gumagawa ng tawaf o nagsagawa ng tawaf ay yukaffirullah bihil as-sayyi'at.
pinapawala o binabawasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Wa yaktubu bihil hasanat. At ito ay napapabilang sa mga mabubuti niyang gawa. Wa yarfa'u darajat, at itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tafa bihadal baiti usbu'an fa ahsahu." Ayon sa ating maulama, kung sino man ang ikot o umikot sa Kaaba ng 7 beses, ito ay magiging gantimpala niya, mga kapatid. At doon sa huling hadith, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hatta Allahu anhu biha khati'atan wa kataba lahu biha hasana. Sa malapit din ng kahulugan, kapag ikaw gumawa ng pag-ikot sa Kaaba ng 7 beses, mga kapatid, lahat ng iyong mga kasalanan ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kataba lahu biha hasana, at lahat ng mga mabubuti mong gawa, mga kapatid, ay isusulat ito o mapapabilang ito sa iyong mga mabuting gawain. So mga kapatid, sariling Islam, kung ating iisipin, napakarami pang kainaman ang pagsasagawa ng tawaf. Inshallah subhanahu wa ta'ala, dudutungan pa po natin ito hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.